Siguro binabantayan lang yung iba ka nangungupit. Presyohan ninyo ng maganda na masaya kayo, kumita kayo, suklian nyo naman ng magandang serbisyo. Ay kawawa naman ang customer pagka ganun. Madadala sa inyo. Yung mga simpleng request nila, pagbigyan nyo na. Ang mahal na nga ng binayad nila, tapos ipalpak pa ang serbisyo ninyo, ay wag ganun. Once again, ito naman po si Oji, ang inyong CCTV installer. Bago tayo magsimula, yung mga bago dyan ay huwag niyong kalimutan. Meron tayo dyang subscribe button sa baba. Pakiclick lang po at pati yung notification bell ay pakiclick na rin. Okay, so balik na tayo. Dito na tayo talaga sa sa ating lesson tungkol sa side-by-side comparison ng DVR at saka NVR. So, hindi na tayo mag-i-score. Hindi na natin sasabihin kung sinong panalo. Basta kayo nang bahala magsabi kung anong preference nyo. Kung gusto niyo DVR or kung gusto niyo NVR. Basta ako, ang sasabihin ko sa inyo, honest and according to my experience opinion. I'm not saying expert opinion. Possibly, baka yung opinion nyo ay iba. So, let's see kung ano talaga yung mga opinion na yan. So, sana mag-join kayo, makipag-interact kayo, mag-comment kayo dyan sa baba at i-discuss natin for the benefit of everybody para mas maging lively yung ating pag-aaral lalo. Okay? So, yun. Sa DVR at NVR na tayo. Yan. Okay. Once again, magandang araw sa inyo lahat. Itong tinuturo ko na to, ito yung DVR. Ito namang nasa taas ay ito naman yung NVR. So, mapapansin nyo, hindi ito yung dinemo ko nung mga last video. Gusto ko lang kasing ipakita na ito, kagaya niya, 8 na yan, ito yung 8-channel DVR. Para at least, yung dati kasi 4 lang eh. So, ngayon, 8-han. Pinapakita ko lang sa inyo. Actually, merong lumabas nitong 16 channel. Merong lumabas na ito sampulan natin. Yan, ito yung 16 channel DVR. So kung bibilangin yan from here to there, 16. Ganyang karami. Medyo malaki siya, mahaba. Yan hindi siya ang size. Ngayon, meron pang lumabas na 24 channel, meron pang lumabas na 32 channel. So far, yun pa lang yung nakikita kong pinakamarami sa DVR, 32 channel. Isang pirasong DVR lang yon. Although pwede mo pa rin namang gawing 32, bumili ka ng dalawang 16 channel. Pag tinotal mo yun, 32 din. So, dito naman tayo sa NVR. Mapansin mo, 4 yung kanyang LAN ports. Yung dati, yung pinakita ko sa inyo, isa lang. Actually, ito yun, nasa tabi lang. Yan. So, bakit itong NVR na ito ay isa lang, samantalang ito ay 4? Wala namang problema yan. Ito kasi, ang ginagawa dito, ito, sinasaksak ito doon sa, it's either sa router or doon sa switch hub or sa switch. Yon, para magkaroon siya ng internet. Ang ngayon, yung ibang camera naman, isasaksak doon sa, ito, kagaya nito. Ginagamitan niya ng switch. Yan o. So, mapapansin nyo, parang ganun din. RJ45 din sinasaksak yan. So, ito, yung dito, sasaksak dito, yung internet dito sasaksak, so magkaka-internet na siya. Dito ngayon isasaksak yung mga kung ilang camera. Kagaya yan, 4 channel yan, edi 4 lang ang magagamit ito. 1, 2, 3, 4. 4. Itong isa kasi, yun yung galing dun eh. Yun. Tapos dito yung internet. So, may libre ka pa. So, kaya yan ay nag-iisa. Yan. Kaya nag-iisa lang yan. Pero dito, hindi na natin kailangan itong switch na to. Hindi na. Kasi yung sa 4 channel yan eh. Yan o, 4. Pero, actually, ito ay may antena, kung mapapansin nyo. So, hindi lahat nakasaksak dyan. Yun ay kung gusto mo lang wired ang connection mo, pwede kang gumamit dito 2 or 3. Itong isa sa internet.
Tapos, yung isa, kasi kung 4 channel nga, wireless camera. Parang ganito yung camera ang ginagamit yan. Pakita ko sa inyo. Yan, ganito. Kaya layo natin ng konti. Yan. Ganyan yung ano. Mapansin nyo, may antenna rin siya. So, wireless siya. Oh, na bullet type. Yan o. So, ngayon, dito sa dulo, para lang magkaroon muna kayo ng idea. Pero, meron tayong separate video para tungkol sa mga camera. Pero to gusto ko lang pakita sa inyo. So, ayan o. Ito yung dulo. Ibig sabihin, pwede siyang wired connection. From here, kakabitan niya ng UTP cable, LAN. Dito niya sasaksak. So, hindi na siya wireless. Kasi, ito naman niya sa power. So, pero ito, pang malapitan lang to. Meron talagang long range, meron talagang pangmalayuan. Okay, let's proceed. So, ngayon, ang unang aspect, or unang kategorya, kumbaga yung paglalabanan nila, ay yung sa presyo. So, ngayon, kung tatanungin niyo ako, kung alin ang mas mura, alin ang mas mahal, actually, hindi nagpapanlayo ang presyo nila. O, assuming 4 channel pareho ha, hindi 8 channel. Kasi ang 8 channel, kunwari 8 channel DVR, definitely mas mahal yun. Kasi 8 channel eh. Pero kung apatan lang yan, dapat pala yung apatan lang ang nagamit ko. Anyway, ang ibig sabihin, palta natin ng ano, para hindi kayo nalilito. Yung apatan. O, yan, apatan na ha. Balik tayo sa presyo. Ang presyo nito, tsaka presyo nitong NBR na ito, pareho silang 4 channel. Halos hindi sila nagpapanlayo, halos parehas lang. Pero, minsan, nagbabari yan sa brand. Kunwari, generic to, tapos ito, original, branded, may pangalan, definitely, mas mahal to. Siya yun. Tapos, yung sa capability, halimbawa, baka itong DVR na ito, bukod sa analog camera, kaya din niyang umaccept ng IP camera, yung ang tawag doon ay hybrid. Definitely, mas mahal yun kaysa dito. Kasi ito talagang hanggang 4 ka lang. Ito pwedeng maging 5, pwedeng maging 6. Ngayon, so yun, sa capability. Pangalawa, yung sa resolution na kaya. Halimbawa, ito, ang kaya lang niyang i-display ay 720p. Isibihin, parang halos 1 megapixel lang. Ito naman na ay kaya niya mag-display ng 2 megapixel. So, definitely, mas mahal ito. Dapat lang kasi mas maraming camera ang pwede mong may kabit dito. Samantalang dito, pag kinabitan mo ng 2 megapixel, hindi na niya kaya. Hindi na magdi-display. So, ibig sabihin, mas mura yon. Ngayon, kasi merong ibang installer, not necessarily installer, pati mga tao, naniniwala, pag nakakita ng DVR, akala nila pare-pares ang presyo. Hindi nila alam, yung napapabigay pala sa kanya, ang capability lang talaga na tanggapin na camera ay mababang camera or lower resolution. Definitely, mas mura nga yun. Tapos biglang mapapansin nila bakit yung iba mas malinaw sa kanila. It's too late na kasi nabili na nila, naikabit na nila. So, yun, isa yun sa consideration. Yung price, sa pricing, kung ang capability niya ay kaya niya tumanggap ng mataas na resolution camera. Tapos, kung mapapansin nyo, kung ito yung nakaharap ito, hindi nyo na malaman kung alin dyan ng NBR. So, walang pinagkaiba. Sa size, halos wala din. Diba? So, yan. Halos walang masyadong pinagkaiba. Okay, so let's move on sa ano naman. Kung sino naman yung user-friendly. No, kung sinong madaling gamitin. Actually, yan ay depende. Kasi merong tao na nasanay dito sa traditional DVR na ito. Kasi ito yung mas nauna na-introduce sa market, itong DVR. So, maraming tao masanay dito. Samantalang itong NBR, lately lang lumabas. Kaya mga tao hindi. Pag tinanong mo, sa anong gusto mo, sasabihin ng iba, ito, DVR kasi, dito sila sanay. So, kung tatanungin kung alin ang user-friendly, sa totoo lang, ang DVR talaga, mas user-friendly. Kasi, ang NBR kasi, yan ay pag yan ay sinaksakan mo yan ng camera, IP camera, kailangan pang i-detect niya. So, hindi kagaya nitong DVR, pag sinaksakan mo ng analog, pag binuksan mo na yung pinower on mo na lahat, yun na, di-display na 4 na camera.
Dito sa NBR, hindi. Kailangan i-detect mo pa, kailangan hanapin mo pa. Kasi magbibigay ka pa ng IP address sa kada camera. So, isa yun sa isang disadvantage. Mag-a-assign ka pa ng mga IP addresses sa individual camera. Kunwari, 4 ang camera mo dito, IP camera. Di 4 na IP address na yung kailangan mo, plus yung IP address nitong NBR. So, bali 5. Hindi maganda yon sa connectivity kasi pag dumaan sa network yan, tapos hindi ka naman gumamit ng virtual LAN, so nakaka-apekto yan sa traffic. So, isa yun sa isang disadvantage ito. So, siya nga pala, yung advantages, disadvantages, yung similarity and difference, pagsasama-samahin ko na. Bahala na kayo mag-judge kung saan siya babagsak. So, going back dito, yung sa ano naman, sa interface, yung parang graphics user interface, pag bilhin nyo nito, parehas na siyang meron. Kumbaga sa pagsaksak mo sa monitor, pag power on mo, hindi yan kagaya ng computer na bibilhan mo pa ng operating system, Windows 7, hindi siya ganon. Meron na siya. So, hindi mo na kailangan installan. Pareho. So, walang difference. Kumbaga, yan ang similarity nila. Tapos, yun namang mga software naman, kagaya ng mga applications na dina-download para sa cellphone, para makita mo remotely, ay libre din madalas sa App Store o kaya sa Google Play Store. Libre kadalasan. Yung doon sa, di ba, dalawang klase ng cellphone natin, yung iOS, yung mga iPhone, or yung Android. Yung mga Android kadalasan libre. Wala pa ako na-encounter na application na download ko na app para sa remote viewing na nagbayad. Pero may na-encounter ako sa iOS naman, sa mga iPhone, nagbayad ng 99 pesos para lang sa download ng isang application. So, hindi natin pagtatalunan yon kasi sa ano naman yun cellphone yun So, hindi naman DVR yun. So, kumbaga, yun ang isang disadvantage ng iOS. Matibay nga, pero minsan madamot. Tapos, laging may bayad. Yun ang hindi maganda. Anyway, marami naman pambayad yung nakabili yan. So, okay. So, ang next aspect naman, ang next category natin is durability. Sino bang mas matibay sa dalawa? Ngayon, ang tibay ay dumidepende, siyempre, number 1 sa brand. Kung ang brand mo ay magandang brand, kilala na, subok na, kagaya ko, yung Dawa yung aking madalas na kinakabit. Kasi dati, nung una, generic din lang kinakabit ko. Kakunti lang din naman ng diferensya, pero mas mura talaga yung generic. Kaya lang, yun nga, medyo hindi tumatagal. Kumbaga, basta importante yung yung service ay hindi mawawala. So, yung ibang customer ko, hindi naman talaga sila totaling nagalit sa akin kasi hindi naman ako nagpabaya. Kumbaga, pag may problema, pinupuntahan namin. Pagka yung may konting mga bagay na sila naman talaga ang may gawa kung bakit nasira, pinupuntahan pa rin namin. Regardless kung sino. So, importante yung service after sales. Kasi committed ka, may warranty. So, dapat kung sinabi mong may warranty, pupuntahan mo. Huwag ang hindi kasi talagang magagalit sa iyo. Hindi dadami ang customer mo. Bagkos, ikukwento ka pa sa iba na hindi maganda yung services. Ngayon, pagdating doon sa brand nga, kung generic or branded, siyempre natuto na ako yung selection. Kumbaga, sa ngayon, ang ginagamit ko na ay yung branded na subok na. Yun nga yung Dawa. So, yun, medyo nalimitahan yung aking back job, nalimitahan yung yung pagpunta, yung pagbalik, nalimitahan. Oo. So, sabihin, maganda. So, nasa inyo yun. Kayo pa rin ang pipili kung alin ang gusto nyo. Kasi yan ang DVR kasi, ang CCTV kasi walang patayan yan, 24/7. So, dapat wag mong patayin. Kasi, pag yan pag dinire-diretso mo yan, normally, siyempre, mas matagal ang buhay nung hindi mo pinapatakbo ng 24 hours. So, kung nari TV, nanonood ka, ay sa araw lang, sa gabi naman, natutulog ka na, papatay mo TV, definitely, ang buhay niyan mas mahaba. Kasi, kumbaga, kalahating araw mo lang siya ginagamit. Dito, sa CCTV, hindi, 24/7 to. Kaya nga, minsan, meron nga kaming customer na pagdating sa gabi, meron silang tindahan, nagpakabit. Hindi ko nasabihin kung sino. Nagpakabit, ang ginagawa nila sa hapon, pag magsasara ng tindahan nila, pinapatay nila.
O di tama din naman, nakakatipid ng kuryente. Pero ang isang dahilan bakit nila pinapatay kasi natatakot sila baka daw pagmulan ng sunog. Sabi ko, ma'am, sir, wala pa ho kaming kaso na ang pinagmulan ng sunog ay yung CCTV namin. Sa 7 years namin pagkakabit, wala pa kahit isa. Ang isang posibleng kaya masusunog ay faulty electrical wiring. So, hindi yung CCTV ang panggagalingan. Naging payo ko na lang sa kanila, ang advice ko, huwag niyong tabihan ng mga combustible materials. Baka naman may katabing mga papel-papel o kaya may mga katabing mga chemical na mga alcohol, ganyan, ay delikado nga yun. Kasi meron talagang temperature siya. Meron siyang working temperature. Electronics yan may kuryente. Natural, iinit talaga. Pero siya, design siya na tumagal, hindi siya basta wag niyong takluban, pabayaan yung makahinga siya, walang problema. So yun, tinuro ko na sa kanilang ganon, simula noon, may mata na, may bantay na yung kanilang tindahan kahit gabi. Baliktad nga, sabi ko, bakit kung kailan wala kayo, sa kanya tinatanggal ang CCTV. So, nawawala yung bantay nila. Sa araw may bantay, kasi nga, bukas yung tindahan. Siguro binabantayan lang yung baka nangungupit lang yung mga wala ko sinabi kung sino ha. So siguro binabantayan lang. Ngayon sa gabi naman ganun din, delikado rin kasi baka manakawan naman ng baka mapasok yung tindahan nila. Anyway, yung isang customer ko na ganun, yun nga pala nakalimutan. Para at least for the benefit para malaman din ninyo. Meron kaming customer na pinapatay lang basta. Kumbaga, hindi nila, ito kasi parang computer din, kaya nga may mouse yan Papatayin mo gamit yung mouse. Kumbaga, isa-shutdown para yung hard disk niya, hindi siya masira basta-basta. Ang ginagawa nilang customer ko, binababa lang basta yung yung pinakamparang, yung main switch nila, yung fuse box. So, anong nangyari? Parang brown out, araw-araw ginagawa. Tapos, after mga 2 weeks, biglang nawalan ng record. Tapos, nako-question kami, bakit daw nawala ng record? Hindi naman sinasabi sa amin na ganun palang ginagawa. So, kumbaga, natanong namin yung mga tauhan nila, sinabi, ganun daw ginagawa. So, saka namin nalaman na illegal shutdown, laging pinapatay pala araw-araw. So, yun nga ang dahilan. Baka daw magkasunog or sayang kuryente. Kung manakawan naman sila, yan ang problema. So, sabi ko, hindi, masisira ko talagang hard disk nyo kasi laging illegal shutdown. Huwag niyong gawin yun at babalik yun sa dati. So, ang ginawa ko nga, ganun na nga, tinuro ko sa kanila na pag shutdown, ganito. Pinapatay pa rin nila, pero araw-araw sinashutdown na nila. Hindi na nila basa-basa binababa ang main. Yung iba naman naming customer, nagpakabit ng sariling supply na 220. May sarili siyang circuit breaker. Pinapatay yung kuryente sa buong commercial nila, tindahan, pero naiiwan lang yung CCTV. So, meron ganun. So, yun, simula nung tumino na yung, yung problema nila. So, yun, minsan kasi, hindi naman tayo may kasalanan. Minsan sila naman ang may kasalanan. Anyway, pero hindi natin sila pwedeng sisihin. Minsan, hindi natin nababanggit sa kanila na ganun palang dapat gawin, nakakalimutan natin sabihin. Minsan naman ay mas pinapaniwalaan nila yung belief nila. Hindi tayo pwedeng makipagtalo sa customer. Kung gusto nilang gawin yon, bahala sila. Kaya lang, pag dumating sa time na at least hindi tayo masisi. Kasi sinasabi natin yung dapat gawin, hindi nila sinusunod. So, kumbaga, sa bandang huli, hindi pa rin totally 100% galit na galit sila sa atin. Kaya siya nasira. In the first place, yung kanilang device na binili sa atin, ay kanila na. Nabili na nila yun, nabayaran nila. So, obligahin na nila yung sarili nila na ingatan. Kumbaga, wag nilang pabayaan. Kasi, pag yun ay nasira kagad, ay di bibili naman sila ng bago. O ay maswerte kung within the warranty period, mapapaltan. Ang problema nito, ganito. May isang customer kami, natapunan ng kape. So, hindi natin mapapawarranty yun. Kasi nga, nabasa ng kape. O di ibig sabihin, ang warranty kasi ay sa workmanship lang, sa mismong gamit. Pag nasira sila sa gamit, kumbaga nasira lang basta, na habang tumatakbo, wala namang ginagawa, nasira, o di approve ang warranty nun, papaltan talaga, re-replace, wala silang gagastusin kahit 5. Ang problema, mayroong magkapagkakataon ganun. Madi-denied ang warranty pagka ganun. Kasi kasalanan naman nila So, ang problema nito, pagka ganun, masama ang loob nila. So, baka mamaya hindi na magpakabit sa'yo. So, yun ang isang masaklap na katotohanan. Minsan, kahit sila may kasalanan, sila pang galit sa'yo.
Anyway, hindi ka naman pwede makipagdalo sa customer kasi customer ay yan ang lifeline. Yan ang bubuhay sa inyo, sa atin. Kaya dapat alagaan natin. Yung mga simpleng request nila, pagbigyan nyo na. Yung mga basta kaya nyo. Kung kaya nyo palitan, yung nasira na sila may kasalanan, kaya ng bulsa mo, eh di palitan mo para matuwa sila. Ginawa ko na yun. Talaga nagbunot bulsa talaga ako. Kahit pa sabihin natin nabawasan yung kita ko. Pero yun ang masaklap, kaya huwag kayong magpe-presyo ng sobrang mura. Pag kayo nagagawa ng CCTV, huwag niyong presyohan ng sobrang mura. Kasi sila, masaya sila pag mura kasi mababa yung binayaran nila. Natural. Pero pagdating sa service, tatamarin ka ng servisyohan sila kasi ang unti ng kinita mo. Yan ang nangyayari sa iba. Nalulugi rin yung ibang installer. Kasi nga, so, sa sobrang mura, sobrang konti ng kita, magse-service ka pa, tapos mawawarantihan ka pa, hindi mo na kaya mag-replace kasi ubos na yung kinita mo. Ano mangyari sa'yo? Nagnegosyo ka pa, nag-installer ka pa, malulugi ka rin pala. Yun ang minsan hindi naiintindihan ng mga customer. Parang masyado nilang binabarat, tapos pag hindi natin pinagservisyohan, galit pa. So, dapat pantay lang, balanse. Presyohan ninyo ng maganda na masaya kayo, kumita kayo, suklian nyo naman ng magandang serbisyo para ang customer nyo masaya. Ang katwiran nila, nagbayad sila ng mahal tapos walang serbisyo, yun ang huwag nyong gagawin. Ang mahal na nga ng binayad nila tapos ipalpak pa ang serbisyo nyo, wag ganon. Kawawa naman ang customer pagka ganon. Madadala sa inyo. Sa halip na mag-refer pa sa inyo, bigyan pa kayo ng ibang customer, hindi na kayo bibigyan. Okay, so yun ang tungkol doon sa Tibay. So let's move on naman